Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Plano ngayon ni Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs o SAA PIEA o PEA Secretary Frederick Go na gawing mas simple ang rekisitos at bawasan ang gastos sa pagsasapubliko o public listing ng mga negosyo o kumpanya upang itulak ang capital market ng Pilipinas. Sa ginanap na Economic and Ease of Doing Business briefing ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, sinabi ni Go na ilang reforma ang inaasahan upang himukin ng mga kumpanya para magpalista sa Philippine Stock Exchange o PSE. Ipinagmalaki ng Economic Czar na nakakasabay na ang Pilipinas sa global at regional market sa larangan ng settlement cycle na mas pinaiksi. Sa bagong patakaran, kinakailangang tapusin ng mga investor ang kanilang transaksyon ng hindi lalampas sa 2 araw. Bukod sa bawas na sa oras ang buyers at sellers sa settlement default risk, nakakadagdag pa ito sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Nitong katapusan ng nakaraang taon, nabawasan din ang bilang ng araw sa pagproseso ng Initial Public Offering o IPO sa 45-day timeline pagdating sa revenue at processing ng registration statements. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi aasa ang pamahalaan sa pagpapataw ng mga bagong buwis upang makamit nito ang target revenue ng bansa ngayong taon. Sa halip tututukan nito ang pagpapahusay ng collection efficiency sa Bureau of Internal Revenue o BIR at sa Bureau of Customs o BOC, ayon kay Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto. Sa isang pulong balitaan sa BOC, ipinunto ni Recto na mahirap ang paglilikha ng 4.3 trillion pesos revenue target ngayon ng bansa. Magmumula ang kalakhan ng tax revenue sa halagang 3.5 trillion pesos sa BIR, habang 1 trillion pesos naman ang inaasahang makokolekta ng BOC. Halos 300 billion pesos naman ang magmumula sa Bureau of the Treasury. Ani Recto, bagamat suportado nito ang ilan sa mga reforma sa pagbubuwis na ipinanukala ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno, kasalukuyan pang nililinang ng DOF ang iba. Paliwanag nito, kinakailangan pang iangkop ito sa inflationary environment dahil ang pagpapataw niya ng mas malaking buwis ay magiging inflationary rin. Isa na rito, ani Recto, ang Road Users Tax Bill na layuning magbigay ng sapat na pondo para sa pagmamantine ng national at provincial roads at tugunan ng air pollution para sa mga motor vehicles. Pagbibigay diin ni Recto, binabago nila ito dahil masyadong mahal ang ibinabayad ng mga motorista rito. Bukod sa excise taxes at VAT o value added tax sa krudo, mayroon ding excise taxes, duties at VAT sa mga sasakyan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiniyak ng mga local hog raisers sa mga consumer na sapat ang supply ng karne ng baboy sa kabila ng bawas sa swine inventory ng bansa matapos ang halos 5 taon na laban sa African swine fever. Sa isang panayam, inamin ni Rolando Tambago, presidente ng Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork, na patuloy pa ring apektado ng ASF ang produksyon ng baboy at wala pang bakuna. Ngunit ani Tambago, naman ang puwang sa pagitan ng domestic production at consumer demand, tinutugunan naman ng saganang pork importation at inaasahang magpapatuloy ang trend na ito hanggang makalikha na ng bakuna at ilabas ito sa publiko. Anya, babuyan sa bakuran ang pinakaapektado ng impeksyon dahil wala silang kakayanan upang mamuhunan sa mahal na biosecurity. Paliwanag ni Tambago, bagamat hindi airborne ang ASF virus, maaari itong maipasa sa pamamagitan ng daga, domestic animals, ibon at tao. Hindi rin naman ligtas sa mga commercial piggery, ngunit mas maayos pa rin ang lagay ng mga ito dahil kaya nilang iwasan at pangasiwaan ang outbreak. Matatandaan, kinumpirma ng Department of Agriculture o DA ang unang ASF outbreak noong July 2019 at simula noon, mayroong 72 outbreak na sa
82 probinsya ng bansa batay sa tala noong katapusan ng 2023. Kaugnay nito, pinalawig pa lalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mababang Most Favored Nation o MFN tariff rate sa piling mga produkto, kasama na ang karne ng baboy sa ilalim ng Executive Order No. 10 hanggang December 31, 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang ating balita ng negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.